Just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right, and you will find a little talk with Jesus makes it right. When our life is over and our gravestone has been made, our date of birth and date of death upon the stone is laid. Between those days lies a dash representing life we've lived. Will we live this dash of life for God? Make a difference here today. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing a challenge for generations to come. God's promises are true. He can still do a work through you. So keep the standard high, for the Lord is nigh. Let's reach the next generation. As we start each new day, there are choices we must make. Decisions that affect our lives as we choose which path to take. Investing in the future, lost souls that never die. Let's spread the gospel, live godly lives, by example lead the way. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept
next generation. So may we live our lives, so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing a challenge for generations to come. God's promises are true. He can still do a work through you. So keep the standard high, for the Lord is nigh. Let's raise the next generation. Let's raise the next generation. Christians all around the world have known who they believe. They served God and surrendered all to serve Him faithfully. But there are those who water down the truths that they once preached about. How can we stand idly by? We must keep the standard high. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. God is looking for someone to stand for truth and right, one who'll go unto the lost and tell them of His light. Few have answered to His call, and fewer still have stayed. Christians, it is time to rise, the name of God proclaim. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. Stand with those around you, change what they believe. Stand though they may falter, you're children of the King. Stand for Christ who calls you, trust Him and obey. We must lift our banner high, together we will say, stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. So stand strong, stand
For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy, in sin I sank low. Then I heard about Jesus, what a wonderful hour. I'm so glad that I found out He would bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. Like a bird out of prison that's taken his flight, like a blind man that God gave back his sight, like a poor wretched beggar that's found fortune and fame. I'm so glad that I found out He would bring me out through His holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out He would bring me out, show me the way. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a root. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga sa lahat po na nakikinig dyan. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, muli kami po ay nagbabalik every Tuesday. Kami po ang inyong host, ang Next Generation. At kami po ay naniniwala na meron po uling blessing ang Panginoon sa atin. Ano po, ngayon ay second week na ng first month ng ating pong bagong taon. Ayan, kaya muli mga kapatid ay napakabilis ng panahon. Napakabilis ng panahon. Kaya napakaganda na enjoy natin yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Good morning po sa ating 10 na viewers. And good morning po sa inyo pong lahat.
At of course, nandyan po ang ating pastor, si Ma'am Gina. Ma'am Gina, good morning po. At sa inyo family, kila Ma'am Beth. Ayan, at sa family po ninyo, kila Sir Domark, Ma'am Rolene, ayan, si Sir Digno. Morning po. And kay Ma'am Myra, ayan, Ma'am Joyce, ayan, Sir Bore, Ma'am Heidi, Ma'am Ritz from Qatar. Ayan, good. Ayan, kung ano mang oras po sa inyo dyan, ay magandang araw po sa inyo. And si Ma'am Rachel. Ayan, Ma'am Rachel. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating programa. Please share the link para po maraming makapakinig sa ating pong devotion. And especially mga high schoolers, ayan, mga parents, ay gising nyo po or pakisabihan na maganda makapag-join at makapakinig yung mga high schoolers sa ating devotion. And mas maganda ay sila mismo yung mga nandirito. Ano po? Sila ay nandito para makapakinig. Ano po? So again, napakaganda po ng ating topic this year or this month, mga kapatid, na year 2025 vision. Ano po? Wala tayong ibang pinaka-vision kundi ano po? My family first. Okay? My family first. And makikita po ninyo sa ating background. Ayan na yung yan yung ating pinaka-topic, and yan yung ating pag-uusapan, ano po, sa umaga pong ito. Ma'am Geraldine, magandang umaga po. Ayan, good morning, ma'am. And ayan, so ito nga po yung ating pag-uusapan, my family first. Ano po? My family first. Okay? Tandaan po natin, lagi naman natin narinig, there are only three institutions that God built. Ano po? It is the family, the church, and the government, mga kapatid. Ano po? The family, the church, and the government. Ano po? And alam niyo po, among these three institutions, mga kapatid, the family is the institution that Satan, mga kapatid, is always attacking. Ito yung pamilya, ito yung laging inaatake ng dyablo. Ano po? Kasi tandaan po ninyo, ang bumubuo ng simbahan ay bawat pamilya. Ano po? And ang bumubuo sa sa gobyerno ay bawat miyembro ng pamilya. Ano po? Bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga, kumbaga, ito yung bumubuo sa dalawang institution, sa simbahan at sa gobyerno. Ano po? Kaya nga, itong pamilya, ito yung laging inaatake po ng dyablo. Ano po? Ito yung laging pinupuntirya ng dyablo, mga kapatid. Ano po? That's why, kaya nga po, ang pamilya, sabi ko nga po, inaatake yan ng dyablo. Kaya nga, kinakailangan ng pamilya ng simbahan. Ano po? Ng simbahan. That's why every family needs the church. Ano po? Kinakailangan ng pamilya ng simbahan. Tandaan po ninyo, sa tatlong institution na ito, isa lamang ang binigyan ng Panginoon ng promise. Ano po? Na anumang gawin ng diablong panggigiba ay hindi magigiba. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Matthew chapter 16. In verse number 18. Yan. Matthew chapter 16. In verse number 18. Again, sabi ko nga po, tatlong institution lamang ang binilt ng Panginoon, ng Diyos, the church, the family, and the government. And yung itong isang institution na ito na bumubuo sa dalawang institution, ito yung laging inaatake ng diablo, which is the family. Pero, ano po, itong institution na ito, which is the family, ay kinakailangan ng simbahan. Bakit nga ba? Again, bakit po kinakailangan ng family ng simbahan? Dahil ito lamang ang simbahan lamang is the institution na makikitaan natin ng promise ng Panginoon na kahit anong panggigiba ng diablo ay hindi magigiba. Sa Matthew 16 in verse number 18, and I say also unto thee
that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Okay? Makikita natin, nandito sinasabi ng Panginoon na meron siyang simbahan na itinatag at kanya itong pinapatibay. Ano po? Ini-strengthen ng Panginoon. And sabi ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? The gates of hell shall not prevail against it. So makikita natin mga kapatid na pangako ng Diyos, ano po, na sa kanya simbahan. And naniniwala po tayo mga kapatid na tayo po na simbahan natin ay ito po ay simbahan ng Panginoon. Nandito yung promise ng Panginoon. Ano po, nandito yung promise ng Panginoon na kahit anong gawing panggigiba ng dyablo ay hindi magwawagi ang dyablo. Ano po? The gates of hell shall not prevail against it. Okay? So, makikita po natin mga kapatid kung yung gates of hell, ano po, yung pintuan na yan ng impyerno mga kapatid, ano? Oh, kung yan ay hindi kayang gibain ang simbahan, ano pa kaya ang gigiba ng simbahan? Wala na mga kapatid. Ano po? Impyerno na yan mismo eh. Ang dyablo na yan mismo eh. Di po ba mga kapatid? Wala na. Kaya nga, again, kaya kinakailangan po ng pamilya, ng bawat pamilya na simbahan. Ano po? Ng bawat pamilya na simbahan. Narinig natin sa ating pastor, ang dyablo kaya niyang gibain ng pamilya. Lalong-lalo na ang gobyerno. Ano po? Pero, ang simbahan hindi niya kayang gibain. Kaya nga ang pamilya ay dapat laging nasa simbahan. Or dapat hindi hihiwalay sa simbahan. Okay? Kaya nga, lagi natin narinig. Ano po? The fact na ang isang pamilya ay humiwalay sa simbahan, diyan na magkakandaloko-loko ang buhay. Diyan na masisira ang buhay. Ano po? Bakit? Again, inaatake tayo ng dyablo, atakihin niya ng dyablo, at ang pamilya ay walang laban kung wala ang simbahan. Ano po? That's why every family needs the church. Every family needs to have a vision for God. Ano po? Kinakailangan magkaroon ng vision. Ano po? Ano yung nakikita natin? Ano yung pinaplano natin? Ano po? Dapat merong plano para sa Panginoon. Dapat merong plano bilang miyembro sa simbahan. Ano, bilang isang simbahan. Ano po kaya nga, the question is, what is our vision with our family? Ano po, napakaganda na ang ating, na ang ama ng tahanan, the father, ay merong vision sa pamilya. Napakaganda na merong vision yung nanay sa pamilya. At napakaganda rin na tayo bilang mga anak, especially high schoolers, ay meron rin yung vision, ano po, sa ating pamilya. Ano po? Kaya nga tayo, the question is, what is our vision? Ano? What is our vision with our family? Ano naman yung plano mo? Ano po? Sa iyong pamilya para sa Panginoon. Di ba? Marami tayong mga plano. May plano ka sa pag-aaral mo. Ano po? May plano ka sa pag-aaral mo. May plano ka sa iyong trabaho. May plano ka sa mga kung ano-anong bagay. Ano? But the question is, do we have one for God? Meron ka bang plano para sa Panginoon? Do you have a vision for God? Diba? Oh. Kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kanino tayo maglilingkod? Diba? Sino ang gagamit sa atin? Oh. Kung wala tayong plano sa Panginoon, hihiwalay tayo sa simbahan, saan natin pinipili? Anong gusto natin mangyari sa ating buhay? Di ba? Kaya nga napakaganda na meron tayong vision, meron tayong plano para sa ating pamilya. Okay? In Joshua chapter 24 in verse number 15. And makikita natin, lagi naman natin po nababasa ito, pero makikita natin dito na si Joshua, the head of the family or the father, ay meron siyang vision, meron siyang maliwanag na plano para sa kanyang pamilya. Okay?
meron siyang maliwanag na plano para sa kanyang pamilya. Ano po sabi ng Bible? Joshua chapter 24 in verse number 15. Magbuklat kayo ng mga Bibles ninyo. Joshua 24 in verse number 15. Sabi po ng Bible, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Ay, sabi niya, kung masama man sa tingin ninyo ang maglingkod sa Panginoon, sabi niya, choose you this day whom ye will serve. Mamili kayo kanino kayo maglilingkod. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Tandaan po ninyo, maraming Diyos-Diyosan na nakapaligid sa kanila. And even to the land na sila ay naninirahan, which is the promised land. Ano po? Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, sabi niya, basta para sa akin at sa aking pamilya, ano po yung kanyang vision? Ano yung kanyang plano? Sabi niya, we will serve the Lord. Okay? We will serve the Lord. So makikita po natin ay meron siyang vision. Meron siyang plano na maliwanag para sa kanyang pamilya. Di ba? Kaya nga, the question is, tayo ba ay merong maliwanag na plano para sa ating pamilya? Di ba? Katulad ni Joshua. Makikita po natin mga kapatid. Ano po? Sabi niya, kung masama man sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, pero basta sa akin, ako at ang buong pamilya ko ay maglilingkod sa Panginoon. Di ba? Do we have that same vision? Yan. Di ba? O hindi man tayo tatay, pero mga young people, meron ba kayong vision rin na maglilingkod kayo sa Panginoon? Di ba? Kaya nga last Sunday, di ba? Napakaganda na na-refresh yung mga commitment natin para sa Panginoon. And ano yung vision mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Ano yung pinaplano mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Di ba? Example, ikaw ay nasa choir ministry. What is your vision sa iyong pag-aawit para sa Panginoon? This January, ano yung iniisip mo na gusto mong ma-improve sa iyong pag-awit? Anong gusto mong maayos pa sa iyong pag-awit para sa Panginoon? Di ba? Kinakailangan may plano ka dyan. Kinakailangan may maliwanag kang plano sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Again, sabi ko nga, marami tayong plano sa ibang bagay. Nagkaroon na tayo ng mga plano, may mga vision tayo sa ibang bagay. But the question is, do we have a vision para sa Panginoon? Di ba? Meron ka bang vision man lang, plano man lang para sa Panginoon? Sabi natin, Pastor, vision is what you are seeing ahead na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano? Yun. Yung vision ay ano yung nakikita mo? Ano po? Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, of course, wala na ibang pinakakalooban ng Panginoon sa atin kundi maglingkod tayo sa Kanya. Kaya nga napakaganda na magkaroon tayo ng vision na maglingkod sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng ating pastor, mga kapatid, kung hindi, napakaganda, na wala nang ibang gagamit sa atin kundi ang Panginoon mismo. Wala nang ibang gagamit sa ating buhay kundi ang Diyos. Bakit? Kasi kung hindi ang Panginoon ang gagamit sa atin, sino ang gagamit? Diba? Sino ang makikinabang sa oras natin? Sino makikinabang sa kalakasan natin? Sino makikinabang sa effort natin? Di ba? Alam nga namang hindi yan Diyos. Pero kung wala tayong plano sa Panginoon, wala tayong vision para sa Panginoon, mga kapatid, hindi magagamit ng Panginoon yan. Ano po? Kaya nga, kinakailangan meron talaga tayong maliwanag na plano. Kinakailangan meron po talaga tayong maliwanag na tinitignan, gustong mangyari, na ayon sa kalooban ng Panginoon. Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, bakit nakakalungkot? First month pa lang, second week pa lang, or second week ba, third week, pa lang ng month natin mga kapatid. Pero bakit parang maraming wala na sa paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Bakit wala nang
excitement pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Why? It is because walang vision, walang tinitignan, walang plano, walang gusto mangyari sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Again, for example, umaawit ka sa choir and meron kang vision na, Panginoon, meron na gusto kong mangyari ay ma-improve ko yung pag-awit ko sa inyo at wala akong imimiss na practices. Wala akong mamimiss na services na hindi ako aawit para sa inyo. Alam niyo po, pag meron tayong vision na ganyan, yan yung maglalagay sa atin ng excitement sa ating puso. Yan yung maglalagay ng kasiyahan sa ating puso na hindi mo hahayaan, na hindi mo magampanan yung vision mo, yung goal mo, yung plano mo na ibinigay sa Panginoon. Di ba? Bakit? Kasi nagplano ka na kinakailangan ma-improve ko at sa bawat pananamba na hindi ko mimiss na ako ay awit para sa Panginoon. Di ba? Lagi ka excited. May plano ka eh. May vision ka eh. May gusto kang mangyari sa iyong paglilingkod para sa Panginoon. Paano kung wala kang vision? Di wala lang. Wala ka namang vision sa iyong paglilingkod sa Panginoon, abay gagampanan mo lang yan kung kailan mo gusto. At hanggang mapapansin mo, wala na yung kasiyahan mo dyan, ay unti-unting aalis ka na dyan. Diba? Kaya nga makita natin, kahit anong pa-commit ng ating pastor, ganun ka na lamang katigas, ganun na lamang katigas yung ating puso. Bakit? Wala namang vision eh. Wala namang plano. Diba? Kaya nga mga kapatid, ang nangyari ay wala na. Nasaan na yung ministry? Nasaan na yung hindi na natin makita sa pagpunta sa simbahan? Diba? May iba na pinagkakabalahan at hindi na pangunahin ang para sa Panginoon. Sabi nga na ating pastor, wag nating gawin ang ibang bagay na mas mahalaga sa Diyos. Ano po? Sabi ng ating pastor, wag nating gawin ang ibang bagay na mas mahalaga sa Diyos. Ano po? Bakit? Kasi yan ang nangyayari minsan. Ginagamit yan ng dyablo upang sirain tayo bilang isang anak ng Diyos, bilang miyembro ng pamilya. Ano po? Pero kung may vision tayo, may plano tayo para sa Panginoon, mga kapatid, hindi natin hayaan na ang pangunahin sa ating buhay or lagi nating uunahin ang Diyos sa ating buong buhay. Ano po? Wala tayong ibang pangunahin kundi ang Diyos sa ating buong buhay. Magkakaroon rin tayo ng vision, magkakaroon rin tayo ng plano na katulad na sinabi ni Joshua that we will serve the Lord. Ano po, especially tayo, mga young people, high schoolers, o ngayon, sino ang gumagamit sa iyong buhay? Sino ang gumagamit sa iyong oras? Nakakalungkot, napakasipag mo sa iyong pag-aaral sa school. Di ba? Balik eskwela na naman tayo ngayon eh. Di ba? Nakakalungkot, maganda yung plano mo sa iyong pag-aaral, gusto mo ay top 1 ka sa iyong school. Dapat perfect attendance ka sa school. Dapat maganda yung grades mo sa school. Maganda yung ang pag-aaral mo. But the question is, kamusta yung sa plano mo para sa Panginoon? Kamusta yung spiritual life mo? Kamusta yung plano mo sa iyong simbahan? Diba? Ano naman yung vision mo para sa simbahan? Diba? Nagkaroon ka ng plano sa iyong pag-aaral. Maganda yun. Pero hindi yun ang pangunahin. Kung totoong anak ka ng Diyos. Diba? Napakaganda ng plano mo sa iyong na gusto mo mangyari sa iyong pagtatrabaho. Pero hindi yun ang pangunahin sa ating pong buhay. Ang pangunahin is our service para sa Panginoon. Ano yung plano mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Di ba? Ano yung gusto mo mangyari sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Kamusta yung vision mo? Pero kung wala, ay mga kapatid, again, diyan tayo sisirain ng dyablo. Ano po? Kaya nga again, this month, ano po, and particular, ngayong buong taon, ang vision natin is the family, ano po, ay dapat maglilingkod sa Panginoon. And tandaan po ninyo, mga kapatid, sabi ko nga po nung bungad, aatakin ng dyablo ang pamilya. Kaya kinakailangan ang pamilya ay hindi hiwalay sa simbahan upang hindi masira ang pamilya. Ano po? And pag ang pamilya ay nasa simbahan, mga kapatid, kinakailangan magkaroon rin tayo ng vision. Magkaroon rin tayo ng plano. Ano po? Maganda na bawat
miyembro ng pamilya ay merong plano para sa Panginoon. Especially tayo mga young people, magkaroon ka ng maliwanag na plano sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Our vision, mga kapatid, mga young people, high schoolers, is no other than to serve God. Let the Lord use our life. Let God use our time, our effort, and our lahat ng meron tayo, dapat ang Diyos ang makikinabang. Magkaroon tayo ng maliwanag na plano na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Don't let Satan na sirain ang ating pamilya sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng vision. Kundi kinakailangan ang Diyos ang makinabang sa ating pong buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng vision. At wala tayo ibang pinaka-vision kundi yung tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ano po? So again, I hope ako po ay naging blessing po sa inyo. Tandaan po natin mga kapatid, na dapat ito lagi ang ating isipin, na sa lahat na ating ginagawa ay dapat may kinalaman ang Panginoon sa ating ginagawa. Ang naitataas lagi ay ang Panginoon. Especially tayo mga young people. So, yun lamang po, and good morning po sa ating lahat at patuloy po tayong makinig sa ating devotion. Amen. Napakaganda po yun, no? Na yung introduction pa lang natin na, yun nga, sa tatlong institution na yun, ang sumisira doon, kaya nasisira yung tatlong institution na yun, ang sumisira doon ay ang jablo. Kaya nasisira yung government dahil sinisira ng jablo yung family. Diba? Kaya po nasisira yung church, ay kaya marami nawawala sa church, ay dahil nandyan yung jablo. Hindi naman yung church yung nasisira mismo, kundi tayo. Di ba? Kaya marami nawawala sa church, syempre minsan dahil sa family din. Di ba? Kaya nga po, ang makakapag-ayos lamang yan ay yung simbahan dahil nandyan yung Diyos. Di ba? Lalo na po yung church natin, yung church lamang po natin, paulit na sinasabi ng pastor natin yan, wala na tayong makikitang klase ng church na gaya po ng church natin na nagkakaroon ng vision sa family. Bakit po? Yun na lamang yung way natin para maibattle maibattle yung family natin kay Satan. Dahil nga yung church lamang yung may perpetual promise, di ba? Meron tong perpetual promise na hindi ito masisira. At sabi nga ng Bible the gates of hell, di ba? So kung yung hell ay hindi niya kayang sirain, yung wiles ni Satan hindi niya kayang sirain yung church, ay sino pa? Sino pang makakapagsira? Kaya nga po wala nang ibang makakapag-ayos ng ating family kung si Satan ay yan yung sumisira, pero yung church ay yan yung magiging protection natin, di ba? Kaya nga po dito sa Joshua 24 ay ito rin yung napili ko. Dahil nga po, ito yung napakaganda po yung decision na ginawa dito ni Joshua, di ba? Napakaganda yung ginawa niya decision dito. At sabi ng Bible, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, kung sa tingin nyo ay yung paglilingkod sa Panginoon ay masama. Sabi niya, choose you this day. Mamili kayo. Di ba? Mamili kayo. Sabi niya sa mga tao, sabi niya, kung yung mga ninuno nyo, yung mga dati nyong mga nauna sa inyo ay may mga Diyos-Diyosan kayo na natanggap nyo sa kanila, na nakuha nyo sa kanila, may mga Diyos-Diyosan kayo na nakuha nyo sa kanila, na hindi naman yan yung Diyos natin. Sabi niya, mamili kayo. Diba? Sa buhay po natin, meron lagi tayong choice Meron lagi tayong choice. Halimbawa niyan, mananatili ba tayo sa church? Mag-involve ba tayo sa church o hindi? Diba? Sa atin po, bilang isang young people, diba? Pinagpipilian natin dyan ay lalo na sa atin, di ba? Marami po tayong battle dyan, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Pero sabi ni Joshua, may kita po natin dito sa verse na meron laging choice, di ba? Meron po tayong laging choice. Sabi niya, sa buhay nga natin yan, sabi niya, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, di ba? Siguro last 2024, marami tayong na-acquire na gods, di ba? Ano yan?
pera, 'di ba? Mas pinipili na natin magtrabaho every Sunday, mas pinipili na natin magtrabaho kaysa mag-join tayo or mag-join tayo sa mga ministries natin or nasasagasaan na yung mga ministries natin dahil sa mas pinipili natin yung trabaho natin. Gods po yan, di ba? Ay mga Diyos-Diyosan po natin yan, di ba? Diyos-Diyosan natin yan. So yung, alam ko naman, meron tayong vision last 2024 na syempre hindi mawawala na tayo ay maglilingkod sa Panginoon, di ba? Pero sa atin bilang isang young people, tignan po natin, di ba? Tignan po natin kung yung plano ba natin last 2024 na tayo ay maglilingkod sa Panginoon, nagampanan po ba natin ng maayos? So kahit ako, meron din ako minsan pagkukulang, pero iba po yung iniiwan natin yung ating mga ministries, di ba? Dapat po, wag natin iiwan yun. Sabi nga, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood or the gods of the Amorites, gusto ko pong i-remind ang bawat isa sa atin, lalo na sa atin bilang isang mga young people na marami na tayong Diyos-Diyosan, di ba? Marami na tayong Diyos-Diyosan. At sabi ni Joshua, i-set aside natin yan. Dahil para tayo ay maglingkod sa Panginoon, ay kinakailangan muna nating alisin yung mga gods na yan, di ba? Dahil yan yung hahad lang sa atin eh. Hahad lang sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. At lastly, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Sabi ko nga ay nung una yung kausap niya dito sa start ng verse number 15 ay yung buong bansa ng Israel. 'Di ba? Buong bansa ng Israel. Tinatanong niya sila na ano yung pipiliin nyo? 'Di ba? Ano ba yung pipiliin nyo? May kita pa natin 'yan sa verse number 14. Diyan nagsimula. 'Di ba? Ano yung pipiliin nyo? 'Di ba? Dahil nga sa buhay natin laging may choice 'yan. At nasa sa atin na yan kung ang pipiliin ba natin ay tama o mali. Pero alam niyo po ba yung sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Hindi niya po tinanong yung kanyang family kung ano yung paglilingkuran nila. Bakit? Plano na talaga ni Joshua, vision na talaga ni Joshua na silang buong pamilya, sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Diba? Plano na talaga nila yun. Ay plano niya na talaga yun sa kanyang family. Diba? Sabi nga ni Brother Mishak, hindi naman tayo si Joshua. Hindi naman tayo tatay bilang isang young people. Pero pwede rin po tayo maging kagaya ni Joshua. Pwede rin tayong maging gaya ni Joshua na yung family natin, magkakaroon tayo ng vision sa family natin na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng plano para sa family natin na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Tignan niyo po yung sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? We will serve the Lord. Yung sinasabi po dyan ni Joshua, Joshua is simply saying na ang Panginoon ang magro-rule sa family ko. Diba? Sinasabi ni Joshua na ang Diyos yung magkakaroon ng rule sa family niya. Sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Ang Panginoon, pinili ni Joshua na ang Diyos ang maghahawak sa family niya. Diba? Ang Diyos ang magko-control sa family niya. Diba? But as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Dahil nga, sabi nga po namin kanina, ay alam ni Joshua, ay na wala nang ibang pwedeng makakapag-battle sa kanyang family, wala nang pwedeng makakapag-control or makakapag-protekta sa kanyang family, kundi yung Diyos. Diba? At sa buhay natin ngayon, bilang isang mga Kristiyano, ay hindi tayo pwedeng sabihin nating naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon kung hiwalay po tayo sa simbahan ng Diyos. Diba? Kung hiwalay po tayo sa simbahan ng Diyos. Kaya nga, mga young people, mga kapatid, ay sa atin po ba, ay ngayon bang 2024, ay may vision ba tayo na yung family natin or tayo mismo bilang isang young people ay ang Diyos ang magko-control sa ating buhay. Ang Diyos ang mag-rule sa ating buhay. Diba? Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Kapag sinabi mo kasing magsuserve ka, ibig sabihin yan, may paglilingkuran ka. At yung paglilingkuran mo, yan yung mag-rule sa family mo. Yan yung magko-control sa'yo. Dahil nga, magsuserve ka, ibig sabihin nun, magiging servant tayo. Diba?
Kapag sinabi natin tayo ay maglilingkod sa Panginoon, tayo ay magiging servant. Kaya nga nakita niyo po yung kondisyon ni Joshua, di ba? Kung makikita natin yung sinabi ni Joshua na iset aside na natin yung mga gods na iba, di ba? Yung mga, sabi ko nga po, siguro marami tayong naging Diyos-Diyosan ngayong 2024, di ba? Siguro last 2024, mas pinili na natin yung trabaho, di ba? Mas pinili na natin yung sabi nga ng pastor natin, paulit-ulit niya sinabi, na lahat ng binigay ng Panginoon para sa atin ay hindi yan design para hadlangan tayo sa paglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Pero kailan po 'yung nagiging hadlang? Kung mas pinapahalagahan na natin 'yun kaysa sa Diyos, 'di ba? Kung mas binibigyan na natin 'yun ng importansya, kung mas binibigyan na natin 'yun ng attention kaysa sa Diyos, 'di ba? Kunwari, yung trabaho natin, di ba? Pinag-pray mo yan sa Panginoon na magkakaroon ka ng trabaho. At binigay yan sa'yo ng Panginoon dahil kung meron kang maayos na puso, meron kang maayos na relasyon sa Panginoon, hindi yan magiging hadlang. Di ba? Pero bakit yan naging hadlang? Dahil mas binigyan mo na yan ng importansya kaysa sa Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ni Joshua, ay marami tayong gods. Di ba? Marami tayong gods. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, sa Panginoon kami. Kami ay magsiserve sa Panginoon. Hayaan namin na ang Diyos ang mag-rule sa family namin. Hayaan natin na ang Diyos ang magkokontrol sa atin. Bakit? Kung magsiserve ka, ibig sabihin nun, ikaw ay magiging servant. Di ba? Ikaw, ibababa mo yung sarili mo, ikaw ay magsiserve sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, napakahalaga na yung tayo mismo bilang isang mga young people ay magkaroon tayo ng vision sa family natin. Sabi nga namin, hindi man tayo si Joshua pero pwede nating makuha yung decision na ginawa ni Joshua. Di ba? Pwede po nating makuha yung decision na ginawa ni Joshua na ang kanyang buong pamilya ay idadala niya sa Panginoon. Di ba? Tayo po ba? Meron po ba tayong vision ngayon? Yun nga yung vision ng ating church. Maganda na maging kabahagi po tayo dyan na may family first. Yan po yung vision ng ating church. This 2025, di ba? Na tayo bilang isang miyembro ng simbahan, kung yung family man natin ay wala sa simbahan or meron man dito sa simbahan, miyembro na ng simbahan, ay maganda po na maging vision natin ay maibalik natin sila dito sa church, di ba? My family first, di ba? My family first. Yun nga kay Joshua Hindi niya binigyan ng kondisyon yung kanyang family. Di ba? Kundi plano niya na talaga, vision niya na talaga yun, na yan na yung tinitignan niya talaga sa kanyang buhay, na ayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Na hindi niya nga binigyan ng kondisyon ng kanyang family. Di ba? Kundi anong ginawa niya? Ay sinama niya ang kanyang family sa kanyang vision. Sinama niya ang kanyang family sa kanyang plano na sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Bakit? Kapag ang Diyos ang may rule sa ating family, siya ang nagko-control sa ating family, tiyak meron po tayong protection. Di ba? Meron po tayong protection. Bakit? Sa panahon natin ngayon, meron po tayong church. Di ba? Sabi ko nga po, hindi natin pwedeng ihiwalay yan. Kapag sinabi natin tayo ay magsuserve sa Panginoon, hindi pwedeng hiwalay ka sa simbahan ng Panginoon. Kapag sinabi natin tayo ay magiging servant ng Panginoon, kasama natin ang ating family, hindi pwedeng hindi ka nagsisimba. Hindi pwedeng kapag sinabi mo nagsiserve ka ay wala kang ministry sa church, di ba? Kaya nga po hindi na natin may hiwala yung church sa paglilingkod sa Panginoon at hindi talaga natin may hiwala yan, di ba? Kaya nga po mga kapatid, ay maraming napapahamak sa atin. Bakit marami napapahamak sa atin? Kung titignan natin yan sa verse number 19 and 20, kapag tinatransgress natin, kung hindi natin sinusunod yung plano ng Panginoon at sabi ng Bible, you forsake the Lord, di ba? And serve strange God. Kapag humiwalay tayo sa Panginoon at nag-serve tayo ulit ng mga Diyos-Diyosan, di ba? Yan yung mga strange gods na yan, ay yan yung mga bagay na hindi lamang yan yung mga anito na tinatawag natin na kung ano-ano man, 'di ba, na yung Mama Mary na yan na
statwa, di ba? Kundi yung sinasabi dyan, yung sinasabi po namin, na yung mga bagay na, mas pinahalagahan na natin para sa Panginoon. Anong sabi po ng Bible sa verse number 20? Then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. Diba? Diba? Sa atin nga bilang isang anak ng Diyos, tayo ay minsan dinadala din natin yung lahat ng kapahamakan natin, tayo rin nagdadala niyan. Diba? O nagkaroon ka ng trabaho pero marami ka namang problema. Diba? Tapos isisihin pa natin ang Diyos. Hindi po mga kapatid. Kasalanan mo yan. Huwag mo sisihin ang Diyos. Di ba? Bakit? Mas pinahalagahan mo yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, napakaganda yung ginawang decision ni Joshua na sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kami ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ni Joshua na ang paglilingkod sa Panginoon, nandyan yung protection ng Panginoon. Di ba? Dahil nga, yun yung sinabi ng Bible sa Matthew. Matthew chapter number 16. Di ba? Na yung church ay hindi kailanman yan magigiba. Kaya nga po, walang kawalan at hindi kawalan ng ating pamilya kung tayo po ay mag-i-involve ngayon. Kung yan yung magiging vision ng ating family ngayon na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Di ba? Bigyan po natin ng vision ng ating family. Tayo po may vision tayo sa ating family na makasama natin sila maglingkod sa Panginoon. Iba po yung iba yung umaattend lamang sila kung kailan nila gusto. At iba rin yung nakakasama po natin sila sa ating mga ministry, di ba? Sa ating mga ministry. Kaya nga po, yun din yung isang ginugol ko na hindi lamang individual yung madi-disciple ko, kundi dapat magkaroon ako ng disciple ngayon na family, di ba? Dahil nga po, yan yung magiging protection. Sabi nga po namin, sinisira ng dyablo ang family. Pero wala nang ibang makakapag-battle sa ating family, bigay ng protection sa ating family kundi yung church. Di ba? Kaya nga po, napakahalaga ng church sa ating family. Kaya nga po, yan yung vision ng ating church ngayon na my family first. Di ba? My family first. Na dapat magkaroon tayo ng plano sa ating family na makasama naman natin sila dito sa church. At kaya nga, napakahalaga ng role natin dyan bilang isang mga young people. Napakahalaga ng role natin dyan. Napakahalaga ng testimony natin dyan. Diba? Hindi natin madadala ang ating family kung meron tayong masamang reputation sa kanila. Kaya nga po, unang-unang bigyan natin ng plano or vision ngayon ay yung sarili natin mismo. Diba? Sarili natin mismo dahil hindi natin madadala yung ating family kung tayo mismo ay wala sa Panginoon. Kaya nga po napakahalaga ng usapin natin na ito sa lahat ng mga devotion. Ganito yung usapin na may family first. Dahil nga po, alam ng ating pastor, alam ng Diyos, kaya niya binigay itong vision na ito sa ating pastor. Dahil alam ng Diyos na ito po yung kailangan natin as a church. Di ba? Ito po yung kailangan natin as a church. Di ba? Ito po yung dahil nga, sabi nga ni Pastor Hill, idadala niya tayo sa pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Alam ng Diyos yung kailangan natin. Kaya nga po, tayo ba, kung may plano ang church natin na ganito, may family first, dapat maging kabahagi po tayo na ito. Di ba? Maging kabahagi po tayo, every member, tayo po ay maging kabahagi na tayo po ay idadala natin yung ating family. Di ba? Dito sa church. Maging kabahagi po tayo sa vision ng church. Yung vision ng church ay dapat maging vision din po natin. Bakit? Ang vision na yan na binibigay sa atin ng Diyos through our pastor is nasa will of God yan. Diba? Nasa kalooban niya ng Diyos. Kaya in order for us na tayo ay nandoon sa will of God, nandun tayo sa protection ng Diyos. Diba? Let's have a vision na gaya ng vision ng ating pastor na binigay ng Panginoon sa kanya, di ba? At so yun lang po, I hope na meron tayong natutunan ngayon at magandang umaga po sa ating lahat. Amen, amen. So I hope napaganda po na ating pinag-usapan na napakalaga po talaga napakalaga ng simbahan. Na ang tanging makapag-ayos lamang sa
bawat pamilya ay ang simbahan. Ano po, tandaan po ninyo yan. And sa simbahan ay lagi natin tatandaan na yung tamang simbahan. Ano po, yung tamang simbahan, yung simbahan na merong plano. Ano po, merong vision para sa ating pamilya. Kasi mga kapatid, hindi lahat ng simbahan ay may plano sa pamilya. Not even Baptist, mga kapatid, na nasa paligid natin. May makikita natin na kinakailangan ay titignan natin, babantayan natin. Kaya nga ito simbahan natin dito, mga kapatid, nakikita naman natin mismo, naririnig naman natin kung tayo ay nakikinig sa bawat pananambahan natin, mga kapatid, ay meron talagang plano. Ano po, sa bawat pamilya. Kaya nga ang simbahan ay merong plano, merong vision sa pamilya. Kinakailangan tayo rin, bawat miyembro ng pamilya, especially tayo mga young people, mga high schoolers, ay dapat meron din kayong plano para sa inyong pamilya. Meron rin kayong plano na ayon sa vision ng ating simbahan. Ano? Ang vision ng ating simbahan ay yung buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga tayo, nakita natin yun, naririnig natin yun. Mga high schoolers, mga young people, o ngayon narinig mo, nakita mo na ang dapat vision ng bawat pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Tayo, ano ang desisyon natin? Di ba? Ano namang commitment mo para sa Panginoon? Di ba? Ikaw ba ay merong commitment rin na maglilingkod ka sa Panginoon? Di ba? Ikaw ay merong kaisipan na magpapagamit ka rin para sa Panginoon? Oh, di ba? And again, sabi ko nga nakakalungkot kung ang ibang bagay ay nabibigyan natin ng oras. Oh, at napapahalagahan natin na mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Napapahalagan natin na mas mahalaga kaysa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Nakakalungkot yun. Di ba? Kaya nga napaganda talaga na meron tayong vision. Di ba? Meron tayong plano. Kasi kung meron kang plano, susundan mo yan . Yan yung tatrabahuin mo. Di ba? Yan yung bibigyan mo ng oras. Yan yung pagtutuunan mo ng pansin. At pag yung vision mo, yung plano mo para sa Panginoon, yan yung pinagtutuunan mo ng pansin, wala kang oras na, wala ka ng oras sa ibang bagay, lalo na sa makamundong bagay. Di ba? Lalo na sa makamundong bagay. Pero kung bakit marami tayong oras sa makamundong bagay at nakakalungkot, nai-involve pa dyan, di ba, na-involve pa tayo dyan, isang rason yan na wala tayong vision para sa Panginoon. Di ba? Or meron man vision pero wala lang, hanggang papel lang. Di ba? Hanggang sulat lang. Pero tayo mga kapatid, dito sa ating simbahan, lagi naman nating narinig na magkaroon tayo ng vision. Ano yung goal mo? Di ba? Ano yung plano mo? Kasi kung magplano man lang, wala ka, yung gagawin mo pa kaya? Di ba? Yung gagawin mo pa kaya, lalong-lalo na sa atin, ang ginagawa natin ay para sa Panginoon. Hindi naman para sa tao yung ginagawa po natin. Kundi ito ay para sa Panginoon. Kaya kinakailangan meron talaga tayong maliwanag na plano. Di ba? Dapat meron talaga tayong maliwanag na susundan. Di ba? Maliwanag na susundan. Yung mga young people, mga schoolers, maaring kayo pa lamang yung pumupunta sa simbahan, hindi nyo pa kasama yung pamilya ninyo. Pero yun dapat magkaroon kayo ng vision. Di ba na dapat madala nyo rin yung inyong pamilya para sa Panginoon. Madala nyo yung buong family members ninyo para sa Panginoon. Di ba? Katulad ni Joshua, buong pamilya sila naglilingkod sa Panginoon. And dahil buong pamilya sila ay naglilingkod sa Panginoon, nakita rin ng ibang kasamahan nila na napaganda maglingkod sa Panginoon. Gumawa rin sila ng decision na maglilingkod sa Panginoon. Kung titignan po natin sa verse 18, Joshua 24:18, ano sabi ng mga tao? And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. Diba? Gumawa rin yung mga tao ng desisyon na paglilingkuran nila ang Panginoon. Bakit? Sabi nila, He is our God. Diyos namin ang Panginoon.
Kung naniniwala tayo na, kasi nakakalungkot, naniniwala tayo na may Diyos tayo. Naniniwala tayo na anak tayo ng Diyos. Pero ang tanong, naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Di ba? Oh. Ang Diyos ba ang gumagamit sa ating buhay? Na nakakalungkot, anak ka ng Diyos, pero ang diablo gumagamit sa iyong buhay. Di ba? Para hindi naman nababagay ata. Di ba? Hindi naaakma. Di po ba? Oh, verse number 21. Sabi dito ng Bible, and the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. Di ba? Oh, sabi nila, maglilingkod kami sa Panginoon. Oh, verse number 24, sabi ng, and the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice we will obey. Okay? So, makikita natin, meron silang decision na ginawa. Meron silang plano, meron silang meron silang vision. 'Di ba? Sa kanilang family, sa bawat isa sa kanila na ano po 'yun, maglilingkod sa Panginoon. Why? Sabi nila, for He is our God. 'Di ba? Kasi ang Panginoon ang Diyos namin. Ganon din po tayo mga kapatid. Kung tayo ay naniniwala na tayo ay anak ng Diyos, maliwanag yung pagtanggap natin sa Panginoon at makikita natin na miyembro pa tayo ng simbahan. Di ba? Kinakailangan gumawa po tayo ng vision. Meron tayong plano na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Na meron tayong plano, wala nang ibang gagamit sa ating buhay ay kundi ang Diyos. Ano po? Mga kapatid, kung ang Diyos ang gagamit sa ating pong buhay, ano po, hindi tayo kailanman sisirain ng dyablo. Diba? No wonder bakit maraming family na yung tatay nasa simbahan, yung nanay nasa simbahan. Pero yung young people, yung high schooler, ay wala man lang, hindi man lang makita sa simbahan, hindi man lang naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi sino ang gumagamit sa kanyang buhay? Oh, siyempre ang sanlibutan, ang dyablo. O bakit ganon? Kasi nga walang vision, walang plano para sa Panginoon. May walay sa simbahan eh. Di ba? Pero kaya nga po mga kapatid, agad sabi ko nga kanina, ano po, ang pamilya ay dapat hindi hihiwalay sa simbahan. Okay? Pag hindi tayo humiwalay sa simbahan, especially tayo mga young people, at magkakaroon tayo ng vision, makikita mo ay talagang hindi ka rin, hindi masisira ang ating buhay. Ano po? At hindi kailanman mapapahamak ang ating buhay. Di ba? Ilan na ang buhay ng mga kabataan na nasira dahil lumiwalay sa simbahan. Di ba? Walang plano sa kanilang buhay para sa Panginoon. Pero mga kapatid, wala pang sinira na buhay ay ang isang persona na nagkaroon ng vision para sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya nga napakaganda na this 2025, wala tayo ibang pinaka-vision, kundi yung tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Ano po? Buong pamilya na maglilingkod sa Panginoon. Ano po? So ayaw kami po ay naging blessing. Kaya again, may mga kasamaan tayo mga high schoolers dito sa ating pong studio. And kayo rin po dyan, kung meron kayong i-comment, ay babasahin po namin yan. Ano po, kaya nga Brother Nonoy, ano yung masasabi mo? Brother Nonoy, ano yung masasabi mo sa Noy? Brother Noy, gising mo. Sabi kalabitin niya. Noy, ano naman yung masasabi mo sa sinabi ni Brother Negong kanina? Ano naman yung sinabi niya na maganda mong naintindihan? Sige nga. Yan. Ano yung pakinggan natin naman po sila dito sa studio. Ayan, Brother Nonoy. Ano yung sabi ni Negong ha? Yung sabi ni Negong na maganda na natandaan mo. Sige. Kailangan po pang may vision po tayo ay Ayusin mo ngayon, boss. Ano yun? pag may vision Pag may tiyaga, may nilaga. Ay. pag may vision po tayo ay pangalagaan po natin to at
At pag ah, natutunan ko rin po ay is mahalaga po na yung vision po natin ay lagi pong yung mga vision po natin na patungkol po yun sa Diyos. At ayun lang. Ay, yan. Natutunan ko po ay huwag nating gawin yung mga bagay na hindi naayon sa Diyos. At dapat magkaroon po tayo ng maliwanag na plano or vision ngayon na naaayon sa kalooban po ng Diyos. Dapat tanggalin po natin yung mga Diyos-Diyosan po natin sa ating sarili. Good morning po, yung natutunan ko po. Huwag nating gawin ang mga bagay na hindi para sa Diyos. At magkaroon po tayo ng maliwanag na plano na ayon sa kalooban ng Panginoon. At dapat po dapat po Diyos ang pangunahin sa ating buhay. At dapat po wala tayong ibang vision ngayon 2024 kundi maglingkod po tayong buong pamilya sa Panginoon. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay kung may vision po tayo para sa Panginoon, lagi nating uunahin ang Panginoon at lahat ng meron po tayo dapat ang Diyos ang nakikinabang at sa pamamagitan ng magkaroon tayo ng vision na maglingkod sa Panginoon. Yun lang po. Dilamon. Good morning po sa atin lahat. Ang natutunan ko po ay ang vision. Dapat po unahin po natin yung Panginoon bago po yung mundo. At ang natutunan ko din po ay ang vision ko po ay ngayon pang taon na po ay makapagdala po ko ng bisita. Wow. Miss kayo. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay ang makakapag-ayos lang po ng ating pamilya ay kundi ang ating simbahan. At wag po tayong lumayo sa ating simbahan. Yun lang. Natutunan ko po ay wala na pong ibang pangunahin sa ating buhay kundi ang Panginoon at wala na rin pong pwedeng magprotekta sa ating pamilya kundi ang Panginoon at dapat ang Diyos lang ang kokontrol sa ating pamilya at hindi natin madadala ang pamilya natin kung wala rin tayo sa simbahan. Yun lang po. Yun. Amen. So, thank you sa inyo. Ayan, salamat sa inyong mga natutunan. And ganun din po sa lahat. I hope na meron po tayong natutunan this morning. Ano po? Mula po sa salita po ng Diyos na ating pong napakinggan. Ano po? Salamat po sa lahat na nakinig sa bawat isa. Again, magandang umaga po at ganun din sa mga humabol ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. At batiin po namin kung dyan po kayo ay please comment para amin naman po kayong mabati. Ano po? Salamat po sa inyong pong pakikinig. Yan, si Glyza K. Yan, sila Auntie Raquel. Yan, good morning po sa inyo po dyan. Yan, sa Cagayan, good morning po. And si Ma'am Sheena. Manlangit. Ha? Ano na? Oo. Ay, oo, si Ma'am Sheena. Oo. Si Ma'am Beth. Ayan, of course, si Ma'am Beth nandyan. And sino ba yung mga... Ayan, sila Ma'am Virgie. Si Ma'am Virgie. Sino pa hindi natin nabati?
Yun, may devotion yung mga yan sa taas. Hindi pa ba natin nabati? Si Ma'am Vicky. Ayan, si Ma'am Vicky, si Sir Gilbert, Ma'am Julian, Ma'am Julian Bulyago, and si Ma'am Isabel. Ayan, si Ma'am Isabel, si Ma'am Emilia, ayan, si Brother Philip, and of course, si Sir Edgar. Ayan, yan yung mga full-time staff din sa taas. Ayan, of course, meron silang devotion din sa taas. Ayan. And maraming salamat po. Ano po sa inyong patuloy na pakikinig, Ma'am Joyce. Ayan. Amen. Thank you rin po, Ma'am. And kila Ma'am Myra, maraming salamat po. And ingat po kayo sa buong maghapon at patuloy po nating maitaas ang Panginoon sa lahat po na ating pong mga gagawin. Ano po. So tayo po ay magwawakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Muli sa umagang ito, natapos po naming devotion. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa patuloy na vision na aming pong simbahan na bawat pamilya ay magkaroon din po, Panginoon, ng desisyon na maglingkod po para po sa inyo po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa buong maghapon. Patawad po sa aming pong pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po and good morning po sa bawat isa po sa atin. Thank you po. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then